Hello po, magandang gabi. Ayan, magandang umaga, no? Kung saan paano kayo ng mundo, kamusta po sa ating lahat? Ayan. And sana po ay naging maayos naman kayo, no? Hindi kagaya namin. Kung nakita niyo po sa TV, yung NLEX Valenzuela, yan po ang eksaktong kinaroroonan namin, ha? Kung nakita niyo po yun, na mismong lumubog po ang NLEX, ano? Yun po, kami po yan. Yan, kung niyo pong nakita ang lugar na yun, ano? And, at kung natandaan niyo din po, last month, ayan, nag-reading tayo tungkol sa paparating na unos. Ang bigla ang paglagasa ng tubig. Ano po, kung matatandaan niyo yan, eksaktong June 20, nung na-reading ko po yun, nasabi ko nga yung bigla ang paglagasa ng tubig. And, ang Wednesday po ay July 23 ay hindi po inaasahan sa buong Metro Manila na talagang rumagasa po ang tubig. So, ayun, kasi first time ko talaga yun nakita, na ganun po, talagang matubig yung nakita ko na yun. So, parang naman, napaghandaan ko naman siya, no? Ayan, nag-ipon-ipon tayo ng mga kandila-kandila dyan, posporo, no? At mga kung ano-ano pa. Sa mga dila-dila tayo po. And, kahit pa paano, ayan, nakasurvive tayo. Kasi nga, medyo sinunod ko yung instinct ko talaga eh. Kasi sabi ko, ang bihira ako siyang makita. No? Pero, ayun po, nagkatotoo nga siya. Talagang kami yung particular po ha, na talagang nalubog dito. Kung makikita nyo lang, pati tuktok ng kotse na lang no, nakikita mismo sa NLEX. And yun po pala, no, isa pa, yung last reading ko, sabi ako ng sabi na, bakit ang dilim? Parang madilim yung Yun po, magkakaroon ng malawakang brownout dahil nga po sa nangyaring bagyo. Di po ba? Kasi nagtataka talaga ako, bakit ka ako, di ba sinasabi ko pa nga sa reading ko, bakit ang dilim? Lakasan nga natin yung ilaw, pero meron po akong ginagamit na ring light dito. Ha? Dapat kasi ganito kaliwanag siya. No, as in, ganito dapat yung liwanag niya. Pero hindi eh. Yung time na yun, kahit balikan niyo yung last reading ko, medyo madilim po. Dim yung light, no? Ano po na yan, ang oras na yan. Kaya sabi na, bakit ang dilim? Pero yun po pala, no, yun na yung pahiwatig. Hindi magkakaroon talaga ng malawakang brownout. And kami po ay inabot ng 5 days, simula pa ng Monday. Ngayon lang po, no? Friday na, no? Ngayon mismong gabi, kanina lang po alas 6 nagkaroon ng kuryente dito sa amin. Yan po ang nangyari sa ating buhay-buhay. Kaya po, ayan, medyo natagalan tayo sa pag-upload. Ayan, maraming salamat po pala ha, sa mga nangamusta at sa mga nagpahatid po ng tulong. Yung po talagang alam nila yung kung saan yung banda sa amin, talagang nakakataba ng puso naman, na talagang may mga taong um, mababait po, no, talagang nagpahatid ng tulong. Ma'am, alam niyo na po kung sino kayo, no, mga ma'am, salamat po sa inyo. And yung po kahit wala nga kuryente, no, nakiki-charge lang kami kung saan saan. Alam niyo po ba yung kung saan saan malalayong lugar kami nakiki-charge para lang makapag-update kami sa trabaho, ayan, kami magkakapatid, ayan. Pero meron pa rin po yung mga tao talaga na nagpapareading sa akin, nagtitiwala. Salamat po sa inyo kasi kung alam niyo lang, wala kaming trabaho ng 5 araw na yun at malaking tulong po yung mga pagpapareading ninyo at yung mga binigay niyo pong tulong sa akin. Ayan, salamat po sa inyo ha. Alam niyo na po kung sino kayo. Alam niyo yan kung sino po kayo kasi lagi kayo nakasubaybay sa akin. Mabubuti po ang puso niyo. Bahala na po ang Panginoon na magsauli ng mga tulong na ibinigay niyo po sa akin. So, ayan po, at tayo mag-uumpisa na sa ating reading. Eto na naman. Tignan po natin kung kaninong sitwasyon ng ating makukuha. Ayan, kailangan maganda tong sitwasyon na to at matagal-tagal tayo hindi nakapag-reading. Mga ilang araw din po ito, ha? Akala niyo ba yun? Akala ko nga po, hindi na, wala nang manonood, kasi ang tagal na. Pero, nagulat ako dahil 2,000, 1,000, 4,000 views yung mga ibang na-upload ko ha. Hindi ko po in-expect. Ayan. Oh, tignan nyo ang lumabas agad. Meron tayong Four of Swords. Pero gustong mag-relax lang dito, gustong manahimik. At meron tayong The Lovers. And meron tayong Queen of Wands. Ayan ha. Tignan pa nga natin ang mga lalabas. Tignan nyo, excited ang ating mga baraha. Puro pag-ibig ito Meron pa rin po tayong Two of Cups. Puro pag-ibig po ito ha. Ano kaya ito mga lalabas na ito? Bakit po? Tignan nyo naman.
Merong nananahimik, tignan nyo ha, at meron ding nagsa-soul searching, the hermit. Ano kaya ito? Natin. So, nabasa ito ha. Ayan, end. Salamat din po ha, sa mga nag-order ng ating bracelet na po pala. Pasensya na po at hindi ko na ipadala kanina. Nagpunta naman po ako sa JNT kaya so talagang sarado po eh. Nabasag pa nga po yung mga salamin nila kaya nagliligpit sila nila sobrang ragasa po ng tubig. Wala pong nag-akala na ganun po kalakas talaga. And meron din po tayong Six of Pentacles. Ayan. Merong namili. Meron po namili dito ha. And meron tayong Queen of Swords. Meron tayong Queen of Wands at merong Queen of Swords. Meron palagan dito. Gusto ko malaman kung kaninong energy po ito ha. And meron tayong Ace of Pentacles. Ayan, kung nakita nyo talagang halos excited ang ating mga baraha. Sila po mismo yung nag-flip. Ayan. Hindi walang sumabit sa ating mga daliri ha. Sila mismo yung nag-flip. So dito may nakita tayo dito no, Two of Cups. Meron ditong The Lovers. Ayan. The Lovers kasi possible soulmate po yan ha. And dalawang Queen. So ayan. Merong dalawang Queen na pinipilian dito no. Maaring itong isang taong ditong nananahimik. Ito sa The Hermit at itong Four of Swords. Ayan, nananahimik muna siya. So, yung isa kasi soulmate niya eh. Ayan, ayan. Soulmate niya po yan. The Lovers yan. Ito naman kasing isa, Two of Cups. Doon na siya nagbigay ng offer. Ayan. And meron din tayong Queen of Swords na palaban din ha. At yung ating Queen of Wands. Ayan. Super energetic naman yan. So, ito ay between three lovers ito, no? Na maaaring ang isang tao dito sa inyo ay merong pinili, ha? No gender specification tayo. Pwede mapababae, mapalalaki po, ha? Ayan. And, feeling ko dito wala siyang tulak kabigin, no? Parang, parehas na nagbigay ng offer sa kanya. Pero, parehas naman na okay, no? Parehas na matinong tao. Ayan. Parehas na maayos naman, ano? Kaya lang, syempre, kailangan niya mamili dahil hindi naman po pwedeng dalawa po. Ang kanyang, alam niyo na yun, di ba? Hindi po pwedeng dalawa. Ang taong kanyang makakarelasyon. Syempre, kailangan isa lang. And itong Ace of Pentacles is a new beginning. And also is a big financial blessing din po yan, ha. Feeling ko hindi pa to decided, kasi nananahimik pa siya. Maaaring nag-iisip pa. To, so searching. Ayan. So, dalawang babae. Ayan. Dalawang queen. Kaya yung isa masipag magtrabaho. Yung isa naman, medyo matapang, ha. Ayan. So, dalawa yan. Nakarelasyon niya. Sino naman po ito, ha? No gender specification. Ngayon, kailangan niya mamili. Ayan. Pero sa ngayon kasi nakatahimik lang po. Nag-iisip pa. Ayan. Check pa natin. Bakit ganito ang ating sitwasyon? Bakit dalawa? Kaunti na lang po ba ang mga lalaki at kailangan naitanong lang po ha. Huwag kayo gagalit sa akin. Kasi mo diba, ba't kakaunti na lang ba mga lalaki at kailangan And meron tayo, Queen of Wands na naman, but in reverse. Ayan. Sabi po dito, tignan nyo, jealousy. So, nag-start sa jealousy. May pagsiselos po, ha? Okay. So, ito siguro yung isa nagsiselos lang dun sa isa, Maaring to, ha? Kwento na mag-best friend dito. Ayan, Kasi nagtapatan ng ating mga queen. So, maaring mag-best friend ito na, ayun, nagkagusto sa isang lalaki po, ha?
or no gender specific, pwede naman baliktad, ano. Ayan. So, ito dalawang ito, magkaibigan. Ayan ha. Kasi nagtapatan sila, parehas na queen. Ayan. Nangyari, yung isa, nagkagusto rin doon sa isa. Karelasyon na niya yung isa, ano. Kailangan niya ngayon mamili. Okay po. Kaya yung kasi yung jealousy yung lumabas, which is a fire sign. And meron na naman tayo naka-reverse. Two of Swords in reverse. Sabi rito, no right choices. Sabi raw po, indecision. So, hindi talaga ano po ha, decide. Ayan, hindi makapag-decision. So, ayan, kung inyong panood na yung kanta sa TikTok, ano, I was afraid this time would come. Di po ba na? Kayo na pala ng best friend ko. Di ba? Nasasaktan ako. Kung napanood na po yan, ha? So, feeling ko ito yan. So, akala nung isa, hindi pa niya alam nila, no? Dito po talaga meron isang maiiwan, ha? Meron pong iiwanan. Yan. Abandonment kasi po. Walking away. So, leaving behind. Pero po talaga may iwan na isa, no? May pagpipilian. Pero siguro mas mabuti yun kaysa naman po parehas kayo, di ba? Which is sobrang masakit naman yun. Yun nga lang, kaibigan mo best friend mo ito Kung isa naman po dyan ha, yung mga ipinagpalit sa mga kaibigan ha. Mga best friend, ayan. Feeling ko para sa inyo itong reading na to. And meron tayong 10 of Wands. Ayan. Sobrang sakit daw po ha, mararamdaman. Siyempre naman po ano, kung kayo yung talagang hindi mapipili, sobrang sakit po yun. At ipagpapalit man kayo sa best friend, no? Or kung kayo yung mapipili at hindi magugustuhan si best friend, ano, kung mag-stay sa inyo. Tingnan nyo, 3 of Pentacles, talaga may pag-uusap na mangyayari po rito, ha? Tingnan nyo yan. Which is, ang tawag dito, magkakaroon ng conflict. So, between 3 person yan, ha? Sabi ko na mag-best friend to So, pag-uusapan niya. Kung sino man po ito, ha? Best friend ko, karibal ko. Yan ang title natin ngayong gabi, ha? Best friend ko, karibal ko. Kung sino man po ang makaka-resonate, comment down below. And, bigyan niyo rin po sa akin ng mga experiences ninyo, ha? Mga nakararaang bagyo. Ayan. Meron kayong mga nakuhang premonition, mga ganyan. Sa panaginip, ano? Ito, tignan natin. Salamat din po pala ha sa mga nangumusta. Ayan. Meron tayong the Tower in reverse. Tingnan naman which is a fire sign. Yung kanina is earth. So, meron tayong fire, water, earth, and air. So, lumabas na lahat ha. The Tower in reverse. Meron daw isa sa inyo magkakaroon ng personal transformation. Siguro ito yung taong iiwanan ha. Siyempre, ikaw na yung hindi napili, alangan namang pabayaan mo pa yung sarili mo, hindi ba? So, ayun, magkakaroon ng personal growth, personal transformation, ayan. So, syempre, mas kailangan mong alagaan yung sarili mo na yan. Di po ba, ha? Ayan. Tama yun, mas okay naman po yun, ha? So, ayan, ha? Alagaan ng sarili. So, ilan sa inyo magkakaroon ng personal transformation. And meron din tayong Knight of Pentacles, and yung iba maroon ng taong parating. Ayan. Isang hardworking na tao, kaya lang medyo may kabagalan. Kasi tingnan nyo, stagnant lang siya. Nakahinto, slow and steady lang po. Ayan. So, ayan ha. May parating naman a promise of new love. So, ayan. Happy na tayo ha. A promise of new love po. May parating po. So, maaaring sa ngayon, syempre masakit. Pinagkatiwalaan mo best friend mo, kaibigan mo, kumare mo, ganyan. Pero hindi mo akalain, di ba? And meron din tayong the lovers in reverse. Ayan, hindi ko akalain to ha. Magre-reverse ang ating the love. Yung iba rin po sa inyo self-love muna, sabi rito. Kasi naman po makaka-resonate ha. So, self-love, ayan. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng self-love. Unahin ang sarili. Okay. Which is maganda naman po yun ha. Siyempre mas maganda unahin natin ang ating mga sarili.
kaysa sa kung ano pa man. Ayan. Unahin niyo po ang inyong sarili. And meron tayong King of Wands in reverse. Oh, sabi po rito, no, yung iba sa inyo magkakaroon ng high expectation o kung ano man yan, ha. Kung ano man yung ine-expect niyo, maaaring sa trabaho ito, maaaring kung kaninong tao, meron kayong ine-expect sa isang tao na dapat ganito kaganda yung kanyang gagawin or maganda yung kalalabasan, ano. So, mataas na yung expectation niyo, no, kung saan man yun. And maraming naka-reverse ngayon, ha. Meron din po tayong Two of Pentacles in reverse. Ayan. Oh, yung iba naman is overcommitted. Lack of balance, mawawalan po ng balance, ha. Madi-disorganized, ibig sabihin wala sa ayos yung mga bagay-bagay. Parang nakakapag-isip ko na, oh, ano nangyari? Bakit nagkaganito? Nawala sa alignment yung mga ano. Kasi ako ganun talaga ako eh. Meron akong, kumbaga naka-ladderis po yun. Oh, ito muna tayo, tapos ito susunod yung mga ganun. So, naka-step by step. Pag nawala po yun sa alignment, nako, magugulo po ako, yan. Hindi ko na alam yung kasunod. So, hindi ko po talaga naalis kung ano man yung pagkakasunod-sunod ng mga bagay-bagay na gusto kong gawin, ha. Ayan. Okay po, no? Yun, sa iba raw sa inyo ay madi-disorganized. Kung sino man po yan, ha. Mag-stay focus lang po kayo. And then, meron tayong Ten of Cups in reverse, shattered dreams, o broken family. O, sabi po rito, magkakaroon ng disconnection, ha. Ayan, yung iba sa inyo mawawala ng connection po, ha. Kung sino naman yan, mga taong yan, importante sa inyo, no? Agap-agapan nyo na po kasi magkakaroon ng disconnection po, maaaring ibablock niya kayo, ikaw yung ibablock niya, ganyan. Ano? So, tingnan-tingnan nyo na po ang mga sitwasyon, ha. Meron tayong the star. Ayan. Sabi po, disconnection na naman. So, the same thing, no? Ayan, meron mga tao mawawala ng disconnection, ha. Baka may mga iba-block kayo dyan or hindi na lang kayo basta-basta papansinin po, ha. I-check nyo po. And then, meron tayong Three of Cups, which is a water sign. Ayan, meron mga celebration na darating. Ayan po, ha. Celebration, happiness, ayan. Pwede kung may birthday, binyag, kung may magpapakasal man dyan, ganyan. Anniversary, ayan. So, ayan na. Ang iba sa inyo may aatinan ng mga ganyan po. Ayan, Nine of Cups, okay. In water sign, sabi rito, oh, yung iba sa inyo, kung ano man yung hinihiling, matutupad po. Ganda, ha. So, sana lahat ng inyong kahilingan po, ha, ay matupad. Ang lahat po ng mga tao na sumusubaybay sa atin, ano. Ano naman po yung kahilingan ay natupad po sana. And the Temperance, ayan, which is a fire sign. Sabi po rito, everything in moderation, in patience. Kung ano man daw po yung hinihingi, ha, or hinihiling, maghintay naman daw po tayo. At ibibigay din naman daw yan sa atin ng Divine Universe. Kailangan lang daw po natin ng patience. Ayan. And meron tayong the devil. Yung iba sa inyo, meron pong addiction, ha. Kung ano man yan, nag-addiction tayo sa food, pagkain, bagay, material things, ayan. Temptation, may tukso, no? Yan po, ha. Iwas-iwasan nyo na yan. Lalo na po ngayon, medyo hirap ang hanap buhay natin, ha. Masyado tayong mag-aasas at maluho sa pagkain, kung ano-ano man mga bagay, iwasan na po. And meron tayong the Hierophant, ayan, which is an earth sign. Sabi po rito, basta wag na lang kakalimutan ng ating faith kay God po, ha. Wag daw po magagalaw ang ating faith kay Lord, ayan. Siyempre talagang kami nga, siya lang ang naging sandigan namin nung times na talaga pong grabe ang unos na pinagdaanan namin, ano. Yung iba daw, and then meron tayong the strength po, ha, which is a fire sign. Yung iba po magkakaroon ng self-doubt. Ayan, yung mawawala ng tiwala sa sarili, no. Ayan, kasi naman po kayo, ha. Ayan, tignan niyo po yung mga sitwasyon ninyo, ha. Kung para sa inyo yan, self-doubt, ano. Kumbaga, kung sakaling nag-a-apply kayo sa trabaho, para, baka hindi ko kaya. Yung mga ganun po, ha. So, i-check nyo po. And meron tayong Knight of Cups in reverse na naman po ito.
May iba po sa inyo magkakaroon ng moodiness o init ng ulo. Iwas-iwas po sa kung ano mang gulo-gulo ha. At magiging mainitin daw po ang ulo. Ayan, kasi naman po yan ha. Mainitin ang ulo po. Iwas-iwas po sa mga gulo yan. Maaari na kasi sobrang traffic ngayon dahil sa mga nangyayari. Baka sobrang init ng ulo ninyo. Hindi yan naman malayan ha. And meron po tayong The Magician. Ayan. Ayan, yung iba naman sa inyo ay gagawa na ng sariling pagdedesisyon ha. Kung ano man po yung desisyon na inyong gagawin, maaaring ikagaganda at ikabubuti ng inyong buhay-buhay, Ayan. Basta po nasa tama, wala naman po masama ha. Kung ano man po yung inyong magiging desisyon. Basta po nasa tama siya at hindi naman kayo nakakasakit ng ibang tao. Ayan, magiging maayos naman daw po, The Magician. Ayun, tignan nga natin ang mga pag-ibig po ha. Especially dito sa, ang tawag dito, yung best friend ko, karibal ko. O, diba? Sa ating situational reading, First time po yata nakabasa ng ganun ha. Yung best friend. Okay. No gender specification po ha. Pwedeng lalaki, pwedeng babae, ganun. Pero ito mga pag-ibig para po sa ilan ha, or para din sa inyo. May mga pag-ibig dyan, May mga hinihintay. Okay, pay attention to signs. So, sinasabi ko na nga po, may mga hinihintay ha. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. Baka po meron nagpaparamdam sa inyo ha. Tapos nagpapapansin. Hindi raw po yan coincidence. Kung hindi, talagang nagpapapansin siya sa inyo at meron siyang gusto sabihin. May nais mo sabihin sa inyo ang taong yan. Hindi ba, Ganda, ha? Salamat din po pala sa mga nagpa-reading kanina. Kung alam niyo lang na napakalaking tulong po yung mga binigay niyo po sa akin. And then free yourself. Para po sa ilan, ha? You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Hindi daw po natin dapat kontrolin ang isang relationship para maging successful po. Let it be. Hayaan daw po natin. Tama nga naman. Kasi hindi naman po natin talaga makokontrol ang mga bagay-bagay. So, ipapasa Diyos natin. And lagi tayong humingi ng guidance. Kung meron kayong mga pastor, mga pare, diyan, hihingi po tayo ng guidance, Ayan. Ito lang po, tignan pa natin kung anong mga lalabas-labas. Ayan. And, meron akong bagong card, Angel number card. Nagamit ko na yun sa mga nagpa-reading kanina. And, engagement. Yung iba po may engaged na, ha. Ascending to a higher level of commitment. Ayun. Para sa ilan yan ha. Or baka naman hindi lang engagement, baka ipakikilala na sa magulang, ganyan. And soulmate, yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. May tumalon palang isa. So tingnan natin kung ano tong isa. So yun, soulmate. And then ito yung tumalon, beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Yan, kung masyado raw po kayong dependent ha sa isang tao, nako, tigilan nyo na daw po yan. So, kung nagiging dependent na kayo, parang ang tingin nyo na lang, hindi kayo magiging maayos kung wala ang taong iyon. Nako, tigilan nyo daw po yan, ha? Okay po. Etong sinasabi ko po sa inyo, ha? This is a love angel number card. Ayan. Nagamit ko na to sa mga nagpa-reading kanina, Ayan. Doon sa unang-una kong mga nagpa-reading. Ayan, ito may mga numbers dito, which is, yung iba sa inyo maaaring nakikita araw-araw. Ayan. So, pwede nyong i-pause po, ha. Kukuha tayo ng siguro mga 4. Alam niyo bang iba sa ang laki niya at ayun. Maaaring ito ay nakikita niyo sa araw-araw po, ha. Okay. So, ayan, pwede nyo siyang i-pause para mabasa nyo ng mabuti. So, 0505. Kung sino naman yung madalas makakita po ng 0505. Ayan, sabi niya rito, unexpected shift. Divine intervention, sudden challenges, love, pleasant surprises, gut feeling.
Sabi niya dito, ay, this number serves as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something you could rock your boat, but you'll end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dream job, or abroad, etc. Ayun, ito po pala yung sa mga gustong mag-abroad, ayan, or naghahanap ng makakasama, ayan, meron na lang pong taong parating sa inyo, no? So, ayan. So, ayan, pwede niyo siyang i-pause para mabasa niyo po, ha? Ayan. So, 0505. Kasi, di ba, ako nga, lagi po no, dati before, lagi ko nakikita is 1111. So, nag-search ako sa, ano ba 1111? Which is a good number po pala. Oh, di ba? So, ayan ha, lately po, kung ano yung mga numero nakikita ninyo. And sa mga nagpapa-personal reading sa akin, ano, ayan, ginagamit ko rin po ito sa inyo. Or gagamitin ko to sa inyo, ha. Ayan, kung ano yung mga number yung madalas makita lately. May mga meaning po yan. Minsan, kung mga 5 number yan, pwede natin basahin lahat, ha. And ito lang, isang lumabas, which is 1122. Oh, great shift, sabi niya, oh. Personal growth, spiritual development, and manifesting goals, oneness, connection, and completion. First, focus on the positive changes occurring due to your efforts, then expand your horizons and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you and the world around you is changing in favor of your intentions. Oh, ayan po ha. Huwag daw pong matakot, sumubok ng mga kakaibang bagay po ha. Sabi po ha. Kailangan daw pong mag-try tayo ng mga bagong bagay ha. Yun lalo na yung mga sobrang natatakot dyan. Huwag daw pong matakot, magsubok daw po ng mga panibagong bagay ha. At alam niyo po ba, ang ganda ng card na to ha, napaka-positive yung mga numero na yun ha. At saka iba talaga siya. Ang dulas na, hindi yung kagaya ng mga ibang card na nabili ko na madidikit masyado. Pero ito talaga ang dulas. And sobrang laki niya po. Malaki talaga siya. Ayun oh. 2020 ha. Gusto niyo po lagi nakakita sa inyo ng number sa 20 or 2020, which is, ang ibig sabihin na po ay compassion, mercy, diplomacy, potential, service, recovery, adaptability, and renewal. It is a confirmation that your assumptions and beliefs are correct. O, ibig sabihin daw po, yung mga ina-assume ninyo, yung mga intuition ninyo is tama po. But it is also an encouragement to use your talents and gifts because they will benefit the world and your pockets. Be of service to others. Your potential is enormous. Oh, baka meron pong mga ano dyan ha, nag-aambisyon na vlogger. O, ayan ha. Yung mga diwata, mga ganyan ha. Yung mga biglang maging famous. Oh. Ayan daw po, follow daw your instinct daw po. And follow your intuition. 2020 po yung numbers na yun ha. Nakakakita kayo ng mga numerong gano'n. Check nyo po. And 0606. Commitment, loyalty, responsibility, truth, love, light, spiritual realm, growth, and solutions. Applying honesty and light daily is a fast track to creating a peaceful and meaningful life. It is how you find solutions and comfort. Release worries by speaking your truth and expressing emotions regularly. Open up for the best is yet to come. Oh, may parating daw po ha. Yun daw po ang pinaka the best. Yun daw po, the best is yet to come. Sabi raw po, express yung emotion ninyo regularly. Baka naman daw po meron kayong gustong sabihin, hindi yun naman nasasabi po ha, ng diretsahan. Oh, kita nyo na yun, di ba? Ang ganda, no? Ang gaganda, no? So, kung ano man po, yung mga numero na yan, ha? Kung merong nakakakita sa inyo yan daily, no? Parang, ba't lagi pong nababump tong numero na to? Yan po mga ibig sabihin, ha? I-post nyo na lang po para mabasa ninyo, ha? Kung kayo ay nakakita nyo mga numero ninyo. And ito na. Ayan po, para sa mga tanungan, ano? Answerable by yes or no? Spirit guide, pwede pong pag-ibig, love life, pag-travel, eksaminasyon, at kung ano pa po ha. At
Spirit guide, bigay mo po sa amin kasagutan sa kanilang katanungan, ano, sa kanilang isipan. Kung ano man po yan. Spirit guide, eto na nga. Ang sabi po ay no. And ingat-ingat po ang iba ha. Baka po kayo masangkot sa ilang mga argumento, conflict, ayan. Mga disagreement po ha. And ang sabi po ay no. Ayan. Kung sino man po ha, ayan. So sana nagustuhan ninyo ang ating reading, ano. Medyo parang complicated yung ating nauna ha. Best friend ko, karibal ko, parang ganun po. And ang mga bracelet nga po pala natin ha, ayan, available pa po, no? Malaking tulong po ito, lalong-lalo na ngayong panahon na to, na may kinalakalamidad kaming kinaharap, ayan. Bili-bili na po kayo, chat nyo lang po ako sa Mystic Tarot, ito ang ating ano na po ha, talaga ito pang paswerte, ang Emerald Jade, ayan. Good luck and positivity na po yan, and samahan nyo ng secret, naku. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo. Ewan ko lang po. Pag hindi pa naging positive lahat ng kaperahan natin dyan, ha. And of course, ang ating tourmaline, ayan. Sa mga may nararamdaman mga negative energy po, ha, para sa inyo yan. Kinakailangan nyo siya para po ang mga negatibong enerhiya ay maging positibo, ha. Ayan, at maalis-alis man kung ano man po yung mga nasa sa loob ng inyong bahay, ano. And ito po ang ating amethyst. Sa mga minangailangan po ha ng ating amethyst. At ito, pagsuotin niyo yung mga misteryo nito, no, para hindi po maano, tawag dito, maakit ng kung ano-anong mga bagay-bagay dyan ha. This is a tiger eye. Ayan po, ganda, no? Tiger eye po yan. Ayan, para mas malinaw ang kanilang mga tingin at hindi ang tawag dito, maakit ng mga kung ano-anong mga tukso. Kaya pa hinahanap sa aking labi. And, syempre, ang ating stone from the heaven, ang ating light jade, ayan. And, ang ating rose quartz. Ayan po, ha. Chat-chat nyo lang po ako sa messenger, ayan. And, meron pa po tayong mga stock niyan, ha. Ayan, kung sino pong gustong umorder, ayan. Pwede ko po kayo maihabol at maisama sa pagpapasend po by Monday. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng nanonood, sa lahat po na nagsishare, sa lahat po ng subscribe, ayan, sa lahat po ng mga nagpapa-reading, ano. Maraming salamat po sa inyo ulit. And kung nagustuhan niyo ang ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share po, ha. Ayan, so ayan, marami na ang ilan pala sa, hindi mo ganun karami, no. Ilan sa ating mga nabitawan dito ay mga nagkatotoo na, no. Hopefully po, no, sana itong mga susunod pang mga pangyayari maramdaman ko ulit para siguro bigyan babala rin, ano, sa iba makapaghanda, no? Hopefully po, ganun. Yun. Salamat po sa inyong lahat muli. Bye-bye po. Thank you so much.